Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating daily devotion tuwing 8 p.m. And ang theme po natin for tonight is the power of unity in prayer. At ngayon po ay magbibigay tayo ng focus sa mga kabataan. Ayun po, ang ating key verse po for tonight ay mababasa sa Proverbs 22 verse 6. Ang sabi po dito, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Sa Tagalog po, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi na ito malilimutan. Bago po tayo magsimula ay tayo muna po ay magdasal. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na we got another chance, Lord God, to listen to your words, Lord God, na Lord God, give us the understanding, give us the knowledge and the wisdom, Lord God, to understand kung ano yung gusto mong iparating sa amin. And Lord God, I also asking for your guidance na lahat ng masambit ko dito ay words mo lamang, Panginoon, at tanging ngalan mo lamang ang maitataas namin. And Father God, naway mapangiti ka namin sa simpleng devotion na ito, Panginoon. And Lord God, itatak mo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso, Panginoon, at itatak mo sa aming mga utak, Lord God, na hindi namin ito malimutan hanggang sa, Lord, upang kapag kailangan na namin to, Lord God, ay ito ang magsisilbing reminder namin, Panginoon. And Lord God, maraming salamat, Lord God, because panibagong buwan na naman, Lord God, and you never failed, Lord God, to show us your conditional love, Lord God, and your kindness, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang sabi po sa Proverbs 22 verse 6, no, "Train up a child in the way he should go." Ang madalas nating iniisip, ito ay isang parenting manual. Or for us teenagers, there are times na feeling natin ito ay isang justification lamang ng mga strict rules na meron ang ating mga magulang. Or for the parents, baka feeling nyo sometimes na ito ay isang malaking pressure na dapat maging perfect kaming mga anak nyo. But if we look deeper, dito natin marirealize that that is not about that. It is about that. It is a reminder that God is still our master. Bago pa tayo ipanganak, He already established the way we should go. Ang training na ito ay hindi tungkol sa mga strict rules na meron tayo sa bahay. This is about God aligning our lives to the beautiful purpose He has for us. Yes, it is understandable na kayo bilang magulang, you all want the best for your children. Na gusto nyo maibigay yung lahat ng pangangailangan ng anak nyo para magkaroon sila ng maayos na buhay, lumaking mabuting tao, at magabayan sila sa tamang daan. And as a teenager myself, aaminin ko na may mga moments na feeling ko masyadong strict, masyadong old fashion or old school yung guidance na natatanggap ko. Pero I realized that the biblical word for train doesn't mean control or manipulation. For me, that it always have to be balance, na hindi naman pwedeng puro old school, kasi naniniwala ako na habang nagbabago ang panahon, yung takbo ng mundo, nagbabago din yung mga tao. Kumbaga, yung mga rules dati ay baka hindi na applicable ngayon, or yung mga rules naman ngayon ay hindi masyado makakabuti para sa ating mga anak. Ganon, 'di ba? That's why kailangan laging magmi-meet halfway ang anak at ang magulang. Dapat sila mismo ang nagkakaintindihan.
And balik tayo. The biblical word for train here doesn't mean na control. Train up a child in the way he should go. Train up means to teach, to educate, and to prepare. At kayong mga magulang, pinagkatiwalaan kayo ng Panginoon para turuan, i-educate, at i-prepare ang inyong mga anak. And training is about preparation. Na yung mga magulang natin ay hindi nila binibigay kung ano yung gusto natin, kundi tinetrain nila tayo at binibigay nila kung ano yung pangangailangan natin. At para naman sa mga kabataan na tulad ko, let's realize that discipline is not meant to break our spirit. It's meant to build our character para kayanin natin dalhin yung mga blessings na binibigay ni Lord sa future. And naalala ko ang isang story na ibinahagi ng isang pastor. Siya ay isang typical hard-headed teenager noon. He admitted na ayaw niya na nagsisimba or minsan tinatamad talaga siyang pumunta ng church. And madalas niyang binabaliwala yung mother niya. But his mother never surrendered. Kahit labag sa loob ng anak niya na pumunta sa church, ay naging persistent siya na sa pagdadala ng kanyang anak sa church. And at that time, hindi niya naiintindihan kung bakit kailangan maging ganun kahigpit. But now that he's older, he looks back with so much gratitude na na-realize niya na even in his moments of rebellion, God was using that training para magtanim ng seeds sa puso niya. And, every time na nag-uusap kami ng mother ko, napag-uusapan namin na importante magkaroon ang isang kabataan ng great foundation or strong foundation na iba pa rin ang isang kabataan na may tanim ng Word of God sa kanyang puso. Dahil, alam niyo, there will be trials, there will be hard times. Pero, there will be times na nabadata pa ang iyong mga anak, na magkakamali sila. Pero, importante na alam nila kung saan sila babalik. And alam nila kung saan sila kukuha ulit ng lakas, kung saan sila kukuha ulit ng courage para magpatuloy ulit. Kasi, ang mga teenagers ngayon, they might think na they are mature enough, ganun. Pero, there is still a development na nangyayari sa kanila na magkakamali sila, madadapa sila, pero yung kapag nadapa or nagkamali sila, yung Word of God ang kanilang moral compass na magre-remind sa kanila na bumalik sa pinaka-core nila. Hindi man overnight mangyayari, pero little by little, meron nang nakatanim sa puso at isip nila na they will grow stronger and they will develop a stronger relationship with God. And this shows the faithfulness of God na minsan matigas talaga yung ulo natin. We wonder and we make mistakes, pero yung training na baon natin, the truth of the gospel, we always be the compass that points at the truth of the gospel will always be the compass that points us back home. Na hindi tayo tinatrain ni Lord para iwanan. He walks with us throughout the entire process. So, naniniwala ko na ang mga kabataan ay still in the process. They are still discovering a lot of things. That's why
sa mga magulang, huwag niyong susukuan yung mga anak niyo dahil yung mga anak niyo ay very precious sa Panginoon. And naalala ko din yung sinabi ni Pastor na yung mga anak ay hindi niyo pagmamayari, but because yung mga children nyo belongs to God. And this verse is a reminder for both generations. Sa mga kabataan na tulad ko, let's remain teachable. Dapat natuturuan tayo. Wag dapat mataas yung ego or yung pride natin. Kasi dapat handa tayong matuto. Handa tayong or open tayo para magpa-guide sa mga mas nakakatanda sa atin. Ang tunay na success ay hindi lang nasusukat sa matataas na grades or like position. It's about having a humble heart. And sabihin na, Lord, buuin mo ko. Let's choose to follow the right way, which is Jesus Himself. At sa mga magulang and guardians, please do not give up on us. Ang inyong mga panalangin at paggabay ay hindi masasayang. Trust in God's promises na ang foundation na itinatanim nyo ngayon sa inyong mga anak ay siyang magpapatatag sa kanila at sa pagdating ng panahon. And magulang man or anak, pare-pareho tayong still in a process or under construction at si God yung architect natin. And under construction pa rin tayo sa kamay ng Panginoon. Kumbaga, binibuild pa rin yung character natin. Hindi siya about sa edad dahil we all have to learn to trust the process because the one training us is the one who loves us the most. Ayun lang po. And before we end this, let us pray po. Hallelujah, Lord God. We bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po, Lord God. And Lord God, tonight we pray for the youth, Lord God, na huwag niyo pong hahayaan na sila ay maligaw ng landas, Lord God. And kung minsan, Father God, ay nangyayari yun, Lord God, na naliligaw kami, hindi namin alam kung ano na yung tamang daan, Lord God. Bring us back to the right path, Father God. Use, Lord God, yung mga magulang namin, yung mga nag-guide sa amin, Lord God, to teach us, Lord God, to educate us, and to prepare us, Lord God, for the future, Lord God, na itama nila, Lord God, yung mga pagkakamali namin, Lord God, but with love, Lord God, and with caring heart pa rin, Lord God, na Lord God, itatak mo sa puso at isipan ng mga kabataan, Lord God, na kapag kinokorek sila, Lord God, ay ito ay isa sa mga paraan, Lord God, para ipakita mo yung pagmamahal mo, Father God, na Lord God, we believe, Lord God, that all of us are still in the process, Lord God, and Lord God, ikaw yung nagte-train up sa amin, Lord God, ikaw yung nag-aayos sa amin, ikaw yung bumubuo pa sa amin, Panginoon. Na Lord God, I pray, Father God, na yung mga kabataan ngayon na hindi nila nare-realize pa, Lord God, na kung gaano ka-importante, Lord God, na magkaroon kami ng good relationship sa'yo, Lord God. Lord God, remind them, Father God, that you will never leave them and you will walk with them, Lord God, sa lahat ng kung ano man yung journey, Lord God, na tinatahak nila ngayon, Lord God. Na Lord God, remind us, Lord God, na we can always go back to you, Father God. Na Father God, yung mga kabataan ngayon, Lord God, they are very sensitive, Lord God. Hindi dahil sila ay weak, Lord God. Dahil sa influence, Lord God,
mundo ngayon, Lord God, na there are times, Father God, na sumasabay kami sa takbo ng mundo, Lord God. But I pray, Father God, na ikaw po, Lord God, ang mag-remind sa amin, Lord God. And we can always go back to you, Lord God. Go back to our core. Go back to dun sa tinanim sa amin, Panginoon, na yes, may mga bagay na hindi pa kami naiintindihan, na naguguluhan pa kami. But I do believe, Lord God, na sa future, magagamit namin to, Father God. Na sa future, Father God, marirealize namin, Lord God, and magiging thankful kami dahil sa mga taong hindi kami sinukuan, Lord God, na naging persistent, Lord God, para hindi kami maligaw ng landas, Father God. Maraming salamat, Father God, dahil nandyan yung mga magulang namin, Lord God, para gabayan kami, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for the strength that you're giving sa kanila, Lord God, dahil alam ko, Father God, na hindi madaling maging magulang, Lord God. Hindi madali hindi madali yung responsibility na meron sila, Lord God. Pero maraming salamat, Lord God, dahil binigyan mo kami ng mga magulang, Father God, that will educate us, that will prepare us, Lord God, at tuturuan kami, Lord God, para hindi kami maligaw ng landas, Lord God. And Lord God, thank you, Lord God, because they are a blessing sa buhay namin, Lord God, and we are very thankful for them, Lord God. Na there might be times, Lord God, na hindi nagmi-meet halfway yung magulang at anak, Lord God, but I pray, Father God, na ikaw ang mag-build ng strong foundation sa relationship nila, Lord God. And Lord God, I also thank you, Lord God, because you never give up, Lord God, sa amin, Lord God, na kahit gaano kami kapasaway, Lord God, kahit may mga times na, Lord God, na sobrang tigas na ng ulo namin, Father God, hindi ka pa rin, hindi mo pa rin kami tinitigilan, Lord God, na even when the whole world, Lord God, ay tatalikuran kami, ikaw ang natatanging Diyos, Lord God, na hindi kami tatalikuran, hindi kami iwan, Lord God, na kahit madapa kami, kahit magkamali kami, Lord God, ay mahal niyo pa rin kami, Father God. That's why you are training us, Lord God, training us to stay on the right path, Lord God, to stay in your presence, Lord God, to stay, Lord God, dun sa plano mo, Lord God, because you don't want us to be hurt, Lord God. And Lord God, maraming salamat, Lord God, dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lakas to continue, Lord God. And Lord God, give us a humble heart, Lord God, and remind us, Lord God, na kami ay dapat open na maturuan, na mag-guide, Lord God, ng mga mas nakakatanda, Father God. Because everything that you do, everything that is happening, Lord God, ay lahat ng ito, Lord God, ay para sa amin, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord God, for your unconditional love, your undying kindness, Lord God, and even, Lord God, for your guidance, Jesus. Maraming salamat, Lord God. We love you. We glorify your name, Lord God. And naway napangiti ka namin, Lord God, sa simpleng devotion na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. Naway po ay may natutunan po kayo at have a good night. God bless po.